Kaya bang makasiguro ng isang tao na magkaroon ng isang magandang bukas at buhay? Opo, kaya po. Paano? Dapat kasama niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Paano malalaman ng isang tao na kasama niya ang Diyos sa kanyang buhay? Kapag alam niya ang Word of God at sinusunod niya ang lahat ng sinasabi nito, makakasama niya ang Diyos at sasamahan po siya ng Panginoon. Lahat po ng tao na nabubuhay sa mundong ito ay inihanda na ng Diyos ang hantungan. At wala po tayong magagawa upang ito ay baguhin, maliban na kahabagan at kawaan tayo ng Diyos. Mula po sa Jeremiah 15 verse 2, sabi po dito, kapag itinanong nila sa iyo kung saan sila pupunta, sabihin mong itinakda na ang kanilang hantungan. Ang iba sa kanila ay mamamatay sa sakit, masasawi naman sa digmaan ng iba, ang iba ay sa matinding gutom at bibihagi ng mga kaaway ang iba pa. Yan po ang hahantungan ng tao. Bakit naman ganyan ang hahantungan ng tao? Kapag galit po ang Diyos, ganyan ang ibinibigay niyang hantungan ng tao. Nagagalit ba ang Diyos? Opo. Bakit siya nagagalit? Nagagalit ang Diyos kapag hindi ng tao sinusunod ang nais niya. Ano bang nais ng Diyos na hindi sinusunod ng tao? Kabanalan. Nais ng Diyos na maging banal ang taong kanyang nilikha sapagkat siya ay banal. Kung hindi po magkakaroon ng kabanalan ang tao, hindi po natin makakasama ang Diyos. Hindi natin makakausap ni makikita. Kasalanan ang hadlang sa relasyon ng Diyos at tao. Kasalanan ang dahilan kung bakit naghihirap ang tao. Pero kung mawawala ang kasalanan sa buhay ng tao, magkakaroon po tayo ng magandang buhay at bukas. Kaya nga ipinapangaral ang mabuting balita, ang salita ng Diyos. Umaasa ang Panginoon na kung maririnig ito ng mga tao, sila ay magbabago. Sila ay susunod at magkakaroon ng takot na sumuway, magkakaroon ng takot na gumawa ng kasalanan. Kailangan po natin magdesisyon para sa ating buhay, para sa ating bukas. Buhay na ganap at kasiyasiya na kasama ang Diyos at sinusunod ang kanyang mga salita. O buhay na gumagawa ng kasalanan na kinamumuhian ng Diyos na ang hantungan ay kamatayan. Dahilan sa sakit, pagkasawi sa digmaan, pagkamatay sa matinding gutom, o pagkabihag ng kaaway. Mabuti ang Diyos. Siya ay tapat at mahabagin. Pero, kailangan nating gumawa at sumunod sa lahat ng iniuutos ng kanyang mga salita. Wala pong iba kundi ang Biblia.